Makinig ng mga kababalaghan, nakakatakot at mga kwentong horror dito sa Eugene Stories. Warning! Maaring maikatakot ng isang mga tagapakinig ang storyang ito. Mag-ingat! Reader's discretion is advised. Hello po Sir Eugene. Gusto ko lang po i-share ang aking kwento sa inyong tagapakinig. Itago ninyo na lang po ako sa pangalang Rihanna. Ako po ay isang graduated student nung ito ay nangyari. High school pa lang po ako ay tinuturuan na ako ng aking tatay sa pagmamaneho. Lagi niya akong kasama tuwing aalis siya at pupunta sa kung saan. Matagal-tagal na rin din po itong storyang ito Sir Eugene, dahil ngayon po ay may asawa na po ako at nagtatrabaho na rin din po ako. Pero, medyo fresh pa rin din po naman ito sa aking utak. That time, nung ako pa po ay kakagraduate sa college, ako po ay natuwa at halos maiyak-iyak sa saya. Naisipan na lang po ni Mama at Papa na bisitahin ang aking mayaman na tita sa Bacolod. Lagi kasi yung namimigay ng pera tuwing nalalaman niyang kakagraduate ko pa lang. Simula kinder, elementary, high school at ngayon, college graduated na ako. Masayang masaya ako para sa iyo anak. Pagbutihin mo ang iyong pag-aaral ha. Doon yung time na nagpupursige ako nung college. Sabi yon sa akin ni Mama. So ayun na nga, sumakay na kami sa aming kotse na bagong bili pa lang ng aming tita. Ako ang magmamaneho sa kotse dahil ako lang naman daw ang magaling at marunong magmaneho. Medyo mahina na kasi si Papa nung time na yon at di na niya kayang magtrabaho kaya ako na lang ang nagmamaneho. Ang mga kasama ko pala sa kotse ay si Mama at Papa lamang. At syempre yung aming bunsong kapatid at kuya kong kapatid. Di iyon mawawala. Habang nagmamanahe mga ilang oras din ang nagtagal ay agad namin nakita ang isang matandang babaeng naglalakad sa kalsada. Napansin ko rin, nakasuot ito ng itim na damit at parabang masama ang tingin nito sa coach namin. Parang tatawid ito from the other side of the road. Hinayaan ko na lang ito tumawid. Napareklamo pa tuloy ang aking ina dahil sa nangyari. Nagdiretso na lang kami. Mga konting sandali ay napatibok ang puso ko ng sobrang lakas na parabang na heart attack ako. Kasi, nakita ko na naman ang matandang nakita ko kaninang tumatawid. Siya na naman nun, diba? Kinakabahan kong pagsabi. Pero this time, di na siya nakatingin sa akin. Kundi, nakatingin na lang siya sa kalsada habang tumatawid. Magkaparehas ng suot, damit, mukha ng matandang babae ang tumawid. Hindi at walang dudang iisa lang ang nakita namin. Napadaan na pati kami sa liblib na lugar. Madilim at madaming mga puno. Ikinagulat ko na naman nung nagpakita ulit yung babaeng matanda na nasa gilid ng kalsada. This time, di na siya tumawid kundi nakatayo na lang siya doon sa gilid ng kalsada. Nung tumapat ang kotse namin sa kanya, ay doon na namin nakitang nakangiti siya sa amin at tumatawa at napansin din namin ito. Sobrang kilabot namin nung nakita namin na duguan ang matandang babae. Walang pagdadalawang isip ay agad kong pinaandar yung kotse pa diretso at hoping na hindi na ulit yon magparamdam. Luckily, di na ulit siya nagpakita. Siguro umaga na noon nung malapit na kami sa bahay ni tita. Pero ako, nginig na nginig pa rin yung paa ko hanggang tuhod. Kabado 20 pa rin ako noon that time. Pagdating namin sa bahay ni Tita Merlin ay kwenento lahat namin sa kanya ang lahat ng mga nakakatakot na nangyari. Napatawa na lang si Tita at sinabing, kaya nga minsan na lang kami pumunta sa inyo, dahil pag napapadaan kami doon sa gubat na liblib na lugar ay madalas talagang may nagpaparamdam doon dahil sementeryo yon. Sa ngayon, ewan ko na lang yung mangyayari pag uwi namin. Sabi ni nanay.
Talaga naman daw may nagpaparamdam daw doon sa kalsadang iyon dahil tuwing napapadaan daw doon si tita, nagpapakita daw madalas sa kanila yung multong iyon. Maraming salamat sa pakikinig mga viewers. Tiyak na ikinagagalak ko kayong manood dito sa channel ko. Sa mga gustong mag-share ng kanilang kwento, ay mag-message or email me at ilagantristancurt@gmail.com.